Mga ka-Republic, hindi gaano kagandahan ang start ng season para sa Barangay Ginebra. Sa kanilang unang laro ay natalo sila ng Magnolia, pero sa kanilang second game ay tinambakan nila ang mahigpit na karibal na Tok and Tex. Pero muli silang natalo sa Meralco Bolts. Isang panalo, dalawang talong record. Kung sa bagay ay napakaaga pa naman sa conference. Samantala, isang good news para sa kupunan ni Team Cone. Bukod kay Sunny Steele, ay mukhang nakajakpat din daw ang Ginebra ng isang very promising forward sa katauhan ni John Abis. Tinatapos pa ni John Abis ang NCAA season with his team Perpetual Altas. Ngunit ganito kaaga, tinitingnan na magiging malaking upgrade siya sa kupunan ng mga mag-aalak. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel. At kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Isa si John Abis sa 3 pick ng Ginebra sa nakaraang rookie draft. Nirelease ng Ginking si Mario Barasi sa Titan Ultra, samantalang naglalaro na para sa mag-aalak ang Agusan del Sur native na si Sunny Steele. At ang pangatlo ay si John Abis na binigyan ng tender offer, pero hinayaan muna nilang bumalik sa Perpetual Altas para tapusin ang kasalukuyang season. Si Olsen Racela na coach ng Perpetual Altas ay assistant coach naman sa Ginebra. Sabi ni Racela, believe daw si Team Cone sa guard-like skill ni John Abis. Pag isinasama raw niya ito sa team practice ng Gin Kings, nakikita ni CTC ang potensyal ng Altas power forward. This NCAA season, nag-a-average si John Abis ng 8 points, almost 8 boards and 3 assists per game. Kung number 4 daw ang nilalaro nito sa NCAA, sa PBA ay pwede itong maging wingman. Ibig sabihin, number 3 at number 2, which is the shooting guard. Isang Ginebra fan daw talaga si John Abis, kaya ang saya raw nito nang dalhin niya sa Ginebra team practice para makita nila kung ano ang madadala o maitutulong nito sa team. At doon raw nakita ni Team Cone ang guard-like skill ni John Abis. Dahil sa impresyon na iyon ng Ginebra coach, posibleng ang tender offer kay John Abis ay maging isang actual na kontrata once na natapos na ang kanyang obligasyon sa kanyang alma mater. Kung may magandang balita tayo tungkol sa isang future Ginebra player, bad news naman ang balita tungkol sa isang San Miguel former player. Sinapak ni Arwin Santos ng Basilan Star Horse si Tonton Bringas ng Mindoro Tamarao. Prior to the punching incident, nakitang nagtutulakan para sa posisyon sina Arwin Santos at Tonton Bringas. At pagdating sa ilalim, bigla na lang sinapak ng former SMB star si Bringas. May putok sa kaliwang kilay ang Mindoro Tamarao player, kinailangang dalhin sa ospital. Nagpapaliwanag si Arwin Santos sa mga referee, pero hindi ito naging sapat para hindi siya ma-thrown out of the game. Kamakailan lamang, ganitong insidente rin ang nangyari sa pagitan ni Sorella ng Jensen at Jonas Tibayan ng Mindoro Tamarao din. Nalinsad ang panga ni Tibayan at kinailangan ng surgery. Napatawa naman ng lifetime ban at 200,000 pesos na multa si Sorella. Ganito rin ang offense ni Arwin Santos at laban pa sa isang kapwa niya, FEU Tamarao product. Dapat lang mapatawan din si Santos ng mabigat na penalty. Dapat lang sanang maging patas ang MPBL sa pagbibigay ng parusa. Naalala natin ang isang insidente 12 years ago, March 8, 2013 to be exact, nang sakali ni Ronaldo Bachman si Arwin Santos. Very cool pa noon si Santos, hindi niya nagawang labanan ang Puerto Rican import. Pero sa kapwa Pilipinong player at kapwa FAU product pa, mabangis si Santos na akala mo'y WBC champion. Huwag pong magagalit ang mga SMB fans at tagahanga ng former PBA MVP. Believe din po ako kay Spider-Man bilang player, pero yung ginawa niyang pananapak kay Tonton Bringas, ito ay isang malaking kabulastugan na dapat lapatan ng kaukulang parusa. Maraming nagsasabing dirty player daw si Calvin Abueva. Maraming negative na komento kay The Beast. Pero si The Beast, import ang tinitira. Kumakasa sa mas malaki kaysa kanya. Walang makakalimot nang bigyan ni Abueva ng sampayan sa liig si Terence Jones. Sa magkaibang liga nangyari, si The Beast, 16 months suspension without pay.
Nalift lang ang ban ng magpakita ng pagbabago. Itong si Santos, kapwa Pilipino ang sinapak. Iniisip pa niyang kesyo PBA veteran siya at many-time champion and with an MVP award ay hindi siya dapat pinipisikal sa MPBL? At dahil kapwa PBA veteran, wag sanang mangimi si MPBL Commissioner Kenneth Duremdes para ipataw ang nararapat na parusa. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.